Meron ho tayong dalawang bisita at nais po natin silang i-welcome. Hindi ko lang po masyadong mabasa yung pangalan. Ano po ba to? LV o Elni? Elni? Asan po si Elni? Pwede po pakitayo para makilala po namin kayo. Yun. Ano doon? Welcome po. At saka po si Jolan ba to? Jolan? Jobel? Sorry po, hindi ko masyadong mabasa eh. Padel. Pakitayo nga po. Ayun. Welcome po. At salamat din po doon sa nag-imbita. Okay. Tayo ho ay nasa huling bahagi na ng pag-aaral natin sa ating Life After Death series. At ang ating pong pinag-uusapan dito is the resurrection of the unjust. At ito po yung karugtong ng ating pong tinalakay nung last Sunday. So bago po tayo magpakalalim, tayo po ay manalangin muna. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay sama-sama bilang magkakapatid na lumalapit sa iyo. At bilang aming Ama, kami po ay humihingi sa iyo ng gabay at ng karunungan at ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat sa oras na ito na makaintindi, makaunawa sa iyo pong mga salita na aming tatalakayin. Tulungan mo po ang iyong lingkod, ang tagapaghatid mo ng iyong mga salita at ang akin pong mga kapatiran na tagapakinig, maging yung mga nasa kanya-kanyang tahanan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng makaririnig ng mensaheng ito, hindi lamang ngayon, kundi maging via online. Again, Lord, thank you so much, and to you we give all the glory, the honor, and the praise. In Yeshua's name. Amen. So, hopefully po ay matapos na natin dito ngayon para the next Sunday po is first Sunday at meron ho tayong communion and then tamang-tama po dahil yung Leviticus ay masisimulan na natin ng second Sunday of next month. No, at yung pong Book of Matthew na ating tinatalakay every Friday, malapit na rin pong matapos dahil nasa chapter 27 na tayo, second part, at tapos ay chapter 28 and we're done. No, almost 3 years din yata na ating tinatalakay ang Matthew. And after ng Matthew, ang aming pong naging arrangement ni Pastor Ed, ay every Friday magpapalit kami. Siya po yung laging magtuturo every Friday, ako once a month. Ayun. So, kaya ngayon pa lamang po ay pinaghahandaan ko na ito at ang after yung series natin sa Matthew ay tatalakayin po natin yung 12 minor prophets ng Old Testament. Kaya sabi ko nga gusto ko ituro yung buong Tanakh. So ito na po yun, nagsistart na ako. Kaya after Matthew, ang isusunod ko po is yung 12 minor prophets sa Old Testament. Kaya sabi ko pag ito ay masisimulan ng January, then ibig sabihin po December tapos natin. Kasi 12 sila eh. So I have 12 months, meron 12 minor prophets na i-discuss po ako every Friday. Now, of course, Pastor Ed naman po he has his own series na ituturo po. Okay, so now, there are 3 Greek root words in the New Testament that are often translated as hell. Natutunan po natin last Sunday, in the English Bible, ay ang ginamit lang na word ay hell. Pero sa original manuscript po, ang Hebrew Bible ay meron 3 iba't ibang salita na ginamit kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa hell na nasa English.
Ang isa po doon ay yung Hades, at ang Hebrew word niyan ay Sheol, na ang English equivalent ay grave, libingan. Ang pangalawa po ay ang Tartaroo, which is the abyss. No? Ito po yung kung saan yung mga fallen angels ay doon po sila inilagay, awaiting for their judgment. Ang pangatlo po ay ang Gehenna, which is an actual place called the Valley of Hinnom. At ang sabi nga po natin, itong Valley of Hinnom is the Valley of, ang ibig sabihin ng Hinnom is lamentation. So nakita ho natin na ito pala ay isang actual place in Israel na kung saan naging dumping area ito ng mga lahat ng uri ng basura, pati patay na hayop at patay na tao ay doon po itinatapon. Pero prior to that, ang lugar na ito ay ginamit na worship area ng mga yung kanilang Diyos na si Molech. Hindi po ito Diyos ng Israel, ito po ay Diyos ng mga Amorites, pero inadapt nila. And then, pagkagaling po nila ng Babylon after the captivity, pagbalik nila, itong place of worship na ito ni Molech ay kinonvert nila into a dump site. And it continued on. Kaya, hindi po namamatay ang apoy doon, hindi namamatay ang hindi nauubos ang uod. Namamatay sila pero hindi sila nauubos. Ang apoy walang tigil kasi panay ang tapon nila ng basura doon, tuloy-tuloy lang siya. No? So, kaya yan po yung mga iba't ibang salita na ginamit sa Biblia patungkol sa hell. Kaya kapag babasahin natin sa English Bible at nabasa natin hell, kailangan alamin natin kung yung hell na yon ay Hades, Tartaroo, or Gehenna para mas mabigyan natin siya ng tamang kahulugan. Kasi kung i-interpret lang natin siya as hell, then ang iisipin natin kung ano yung nasa isip natin na hell, which is in Tagalog, impyerno. At pag sinabi natin impyerno, ito ay ando doon si Satanas at doon ay mainit. Ganun lang ang konsepto natin. So, sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral ng kung saan napupunta ba ang isang hindi mananampalataya kapag ka siya ay namatay na. No? Ito na ho yung huling bahagi. And ang sabi po sa Romans 6:23, the wages of sin is death. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And ang common understanding ho natin, ang mananampalataya kapag ka siya ay namatay, diretso siya sa langit. At ang hindi mananampalataya, diretso sa impyerno. No? At ang common understanding ho natin, ang isang hindi mananampalataya na siya ay namatay at siya ay parurusahan at siya ay mabubuhay for the rest of his life, for eternity in hell. So yun po yung ating common knowledge, yung common understanding natin. Pero we came to realize nung inaral ho natin ang scriptures ay hindi pala ganon. Based on the scripture, no? Based on the scripture, not based on tradition. Kasi yung alam po natin is based on tradition. It is not based on scripture. Kailangan naintindihan natin siya sa scripture. So kaya kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, then ibig sabihin po, yung mga hindi mananampalataya ay hindi sila mag-spend ng eternity sa hell na buhay. No, na buhay. So ang tanong, ibig sabihin ba walang impyerno? Well, very clearly in the Bible, meron po. Very clearly may hell sa Bible. Now, kaya lang ang question po ay, sino ang pupunta doon? Kung ang mga hindi mananampalataya ay hindi pala ayon sa scriptures ay hindi pala parurusahan doon for eternity. Kaya makikita natin sa mga sa mga drawing, sa mga pelikula,
Yung mga hindi mananampalataya, pinakikita na nasa impyerno sila, hindi sila nasusunog, pero hindi sila namamatay at sila ay for eternity, habang buhay ay sinusunog sila. No? So yun yung picture natin. Kasi yun po yung inilalarawan sa atin eh. Yun yung napapanood natin eh. Pero pag binayso natin sa scripture, makikita natin hindi ho ganoon. Kasi hindi yung magiging makatotohanan tong Romans 6:23, for the wages of sin is death. Di ba? For the wages of sin is death. So kung death, di ba, napag-aralan nun natin, pag namatay, pagtigil ng buhay yun eh. Di ba? Pagtigil ng buhay. So, kaya ito po yung ating liliwanagin ngayon. Kung kanino ba talaga ang impyerno? Number one, meron pong impyerno, pero para kanino ba siya? Para ba siya sa hindi mananampalataya? At kay Satan at sa kanyang mga kampon? No? Isaiah 30 verse 33, tingnan niyo po ito. This is a prophecy po ni Isaiah, no? For a burning place has long been prepared. No? For a burning place has long been prepared. Indeed, for the king, it is made ready. So if this is a prophecy, sino po yung tinatalagay na king? Kasi sabi diyan, for a burning place, which is yung tinatawag nating hell, has long been prepared. Indeed, for the king, it is made ready. Its fire made deep and wide, with fire and wood in abundance. The breath of the Lord, like a stream of sulfur, kindles it. So yung pong burning place na yon, which is prepared for the king, sinasabi diyan, ang nagsindi nun ay ang hininga ng Diyos. So, ibig sabihin na nagsindi po nun ay ang Diyos. At yon ay inihanda para daw kanino? Para po daw doon sa king. Now, let's move on. 2 Thessalonians 2:8. Meron din pong mention dito ng tungkol doon sa breath of His mouth. Basahin natin. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of His mouth and bring to nothing by the appearance of His coming. Revelation 19 verse 20. And the beast was captured, and with it the false prophet, who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worship its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. Sino daw po yung these two? Sino yung dalawa na yon? The beast and the false prophet. The beast and the false prophet. Okay? So, yung una nating binasa, yung Isaiah chapter 30, it is a prophecy. The final verse of the prophecy tells us that Tophet, yung Tophet po is another name for Gehenna, has been prepared for the king, and that the breath of Yahweh will kindle it. That's according to Isaiah chapter 30. Parallel scriptures show that this king is the coming Antichrist. Kaya pag binalikan po natin yung Isaiah chapter 30, last verse niya, yung king na tinutukoy po doon, no, na sinihanda sa kanya yung pong hell o yung burning place, ay wala pong iba kundi si Antichrist. Okay? He will be slain by the breath
of the Lord's mouth. So, siya po yung tinutukoy doon sa 2 Thessalonians 2:8 na i-slain ni Jesus Christ by the breath of His mouth, which is the Antichrist, which is also called the beast. Okay? So, the lake of fire mentioned in Revelation appears to be a reference to the fires that will burn outside the city of Jerusalem in the valley of Hinnom during the millennium, and also outside the New Jerusalem after the millennium ends. So yung pong burning place is prepared for the king, which is the beast, which is the Antichrist. At si Antichrist po ay meron siyang false prophet. Kaya pag tinignan natin, meron ding Trinity si Satan. Kasi meron nung devil, which is si Satan, and then the Antichrist, and then the false prophet. And this burning place called hell is prepared for them. Together with all the 1/3 of fallen angels. So, if we will base our analysis on the scripture, yung hell is real, pero it was prepared for the beast, Satan, the false prophet, and the fallen angels. E paano yung mga hindi mananampalataya? So ibig sabihin, wala sila dun sa hell. Diba? Now, if you remember, nung nagparusa ang Diyos sa sangkatauhan nung panahon ni Noah, ang mga tao, maliban dun sa pamilya ni Noah, 8 silang lahat ay pinaslang ng Diyos, pinatay. 8 tao lang ang nabuhay noon. Si Noah at ang kanyang asawa, no? At yung kanyang 3 anak na may mga kanya-kanyang asawa, kaya total of 8. Pero yung lahat ng tao na nabubuhay nung time yon, pinatay ng Diyos yon, pinaslang ng Diyos yon. Sa pamamagitan ng baha. Sa pamamagitan ng tubig. And of course, nakipag-covenant ang Diyos na hindi niya pupuksain ang tao sa pamamagitan ng baha. Pero ang sinabi po ng Diyos, pupuksain niya ito sa pamamagitan ng apoy. Kaya yung hindi po mga mananampalataya ay pupuksain sila ng Diyos sa impyerno. So, kaya itatapon sila ng Diyos sa impyerno, susunugin sila doon. At doon sila makaka-experience nung second death. Kaya po may second death na kaparusahan. Sa madaling salita, yung hindi po mananampalataya will experience the second death. So, ibig sabihin, namatay kasi sila po ay namatay, tapos sila ay bumalik sa alabok, and then sa tamang panahon, sila ay muling binuhay ng Diyos para husgahan. At ang husga sa kanila ay kamatayan. Kasi, at yung kamatayan na yon ay dadanasin nila doon po sa impyerno. Doon sila mamamatay. Doon sila itatapon. Pero hindi sila nasusunog doon nang hindi nauubos for eternity. Pero sila po ay mananatiling patay na. Wala nang susunod na resurrection. While yung mananampalataya po, namatay sila, sila ay binuhay na magmuli, hindi na sila mamamatay pa. At may experience nila ang eternal life, which is completely opposite doon po sa eternal death. Okay? So, tingnan natin. Scriptures. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell.
Saan daw po i-destroy? Sa hell. Ngayon, alamin nun natin kung ano ibig sabihin ng destroy. At ang ginamit pong word dyan is apolumi. Apolumi. Ang ginamit na Greek word po doon sa destroy. So now we have to understand ano ibig sabihin ng apolumi. Destroy both soul and body. So it is worth pointing out that the Greek verb for destroy, which is apolumi, often means to cease to exist. It is often used to refer to physically dying. So, ang ibig sabihin daw po nung destroy, which is apolumi in Greek, ay cease to exist. So, ibig sabihin po, hindi mananatili, hindi magpapatuloy na siya'y buhay. Kasi ang picture natin, buhay yung tao pero nasa impyerno at siya'y nasusunog pero hindi siya nauubos kaya siya ay nagsasuffer for eternity sa hell. But it is clear in the scripture, sa nakita ho natin, na ang hell was prepared for Satan, for the beast or the Antichrist, and for the false prophet at sa lahat ng kanyang mga angels. Katulad po sa Matthew chapter 2 in verse 13, Herod wanted to destroy the baby Yeshua. So gusto niyang patayin si baby Yeshua para mag-cease to exist siya. Mawala siya sa landas ni Herod. Yung po ibig sabihin ng destroy. In terms of eternal life or death, in Matthew 7:13, destruction or apoleia is the opposite of life. Kaya kung ang isang mananampalataya, ang reward niya is eternal life, ang hindi mananampalataya, ang kaparasuhan niya ay opposite ng eternal life, which is eternal death. Pero ano ho ang magiging means ng kanyang death? Yung pong fire. Kung nung Old Testament, ang means of death nila ay water, ito ang magiging means of death nila ay fire. Matthew 5:21-22. Basahin nun natin. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Verse 22, but I say to you that everyone who is angry with his brother, whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. So, unawain natin yung Matthew 5:21-22. Dito po, sa Matthew 5:21-22, Yeshua magnifies the law and shows the true spiritual intent of the command against murder. He states that one who discounts the word of a brother and is angry with him for no reason has broken the spirit of the law and is in danger of being punished for murder by being executed and having their body thrown into the fires burning in the valley of Hinnom. Consequently, they would lose their opportunity at eternal life during the Messianic age. Kaya po, ang naging kaparusahan ng hindi mananampalataya, nawalan ho sila ng eternal life. Nag-suffer sila ng eternal death. Now, siguro sasabihin natin, so okay lang pala. Kahit na ako ay mabuhay sa kasalanan, magpakalasing ako sa kasalanan, total, pag namatay ako, binuhay ulit akong magbuli, no? Ako'y parurusahan, haharap ako sa husga ng Diyos, at ang parusa sa akin ay kamatayan, at pag namatay na ako doon, wala na, hindi na ako nag-e-exist. Diba? So, okay din lang pala. Kasi hindi naman ako mag-e-exist na noon, wala na akong consciousness noon, hindi ko na alam yun.
Diba? Sabi ho natin, pag ang isang tao namatay, wala nang consciousness yung tao. Magkakaroon na siya ng consciousness kapag pinagtagpo ulit ng Diyos ang kanyang katawan at ang espiritu. Ito, wala na, eternal death na. So, okay lang. Mamuhay na lang ako magpasarap na lang ako dito sa mundong ito. Well, sa tingin ko po, mga kapatid, hindi kasi natin makomprehend sa ngayon kung ano yung nag-aabang na eternal life na hindi mararanasan ng mga hindi mananampalataya. Sa tingin ko po, magkakaroon lang tayo ng full realization kung ano ang nawala sa kanila kapag nakita na natin yon. Sa ngayon, hindi ho natin ma-define eh. Ang alam lang natin, mabubuhay tayong magbuli, and then pagkatapos, we will reign and rule with Jesus Christ for 1,000 years dito sa earth, and then after 1,000 years, we will live for eternity with God. Pero wala ho tayo kahit na slightest idea kung anong ibig sabihin po ng mabuhay na kasama si Jesus ng walang kasalanan at mabuhay ng walang kamatayan at mabuhay na kasama ang Diyos. Wala ho tayong concept nun, wala tayong, kahit sa panaginip, hindi ho natin siguro mapanaginipan yan kung anong ibig sabihin nun. At sa akin pong palagay, opinyon ko lang po ito, magkakaroon lang tayo ng realization, no? Magkakaroon lang tayo ng realization kung ano ang nawala doon sa mga hindi mananampalataya. So, na kung sila po ay nanampalataya at hindi sila napunta doon, nag-e-enjoy sila nung ine-enjoy natin. Kaya nga hindi ho natin ma-explain sa ngayon kung ano yon. Basta ang alam lang natin, tayo ay mabubuhay for eternity sa piling ng Diyos. Walang kasalanan. Imagine, kaya nga ang hirap imagining mabuhay sa isang lugar na walang kasalanan. Dahil simula pa lang sa pagsilang natin, nasa makasalanang mundo na tayo. Nasa imperfect na mundo na tayo. Lahat ay imperfect dito sa mundong ito. Kaya wala ho talaga tayong concept kung ano ang mamuhay ng walang kasalanan. Actually, wala nga ho tayong concept ng eternity eh. Kasi from the time na tayo ipinanganak, may concept na tayo ng time. Kaya hindi ho natin maiintindihan talaga kung ano ibig sabihin ng eternity. Hanggat wala tayo doon. Kaya sa tingin ko po may mga maano tayo eh. Mamamangha tayo ng gusto pag dumating na po tayo sa tagpo na yon. Kasi imagine niyo na lang po, no? Mabubuhay ka sa isang lugar, new heaven and new earth, walang sin, walang Satan, kasama mo pa ang Diyos. Kaya ba natin i-comprehend yun sa napaka-limited na mind natin? Kaya pagdating sa time na yon, doon lang natin makikita kung ano ang nawala doon po sa mga hindi mananampalataya na hindi na sila bubuhaying magmuli. No? At hindi rin ho natin alam kung ano yung pain na dadanasin nila dun sa second death. Hindi ho natin alam yon. Pero kung i-base natin ang ating conclusion sa scriptures, makikita ho natin na hindi para sa kanila yung impyerno na inihanda para kay Satan, kay Antichrist, kay false prophet, at saka doon sa mga angels, fallen angels. Nilaan yun para doon, pero yun na magiging means para sila ay mamatay. Para ma-experience yung second death. Kasi kung sila po ay nandoon, ang hindi mananampalataya ay nandoon at nagpapatuloy na nabubuhay,
At sila ay nasusunog doon ng hindi nauubos, kundi nagsasuffer lang sila sa pain nung fire, buhay sila, then hindi po second death yon. Di ba? Hindi death yon. Kasi ang death is the cessation of life. Dapat walang second death. Dapat eternal torment. Hindi second death. Bakit second death? Plus, yun nga po, nakita natin, in comparison dun sa eternal life, yung destroy, ang ibig sabihin is cessation of life. Pagtigil ng buhay. So, the righteous will have eternal life, which means perpetual existence. But the wicked, eternal death. Forever ceasing to exist. Hindi po eternal torment. Because pag sinabi natin eternal torment, hindi na ho siya opposite ng eternal life. So kung ang gantimpala sa mga mananampalataya ay eternal life, then ang kaparusahan sa hindi mananampalataya is the opposite of eternal life, which is not eternal torment, but eternal death. Revelation 20 verse 5, the rest of the dead will not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. So, ibig sabihin yung hindi mananampalataya ay mabubuhay na magmuli pagkatapos ng 1,000 years. Pagkatapos ng first resurrection. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So, kaya yung pong mga hindi mananampalataya ay dadanas ng second death. So, nakaranas sila ng unang kamatayan, bubuhayin magmuli, no? Pagkatapos, papatayin ulit sila. Tinalakay na natin last Sunday, bakit kailangan gawin yon? Ganung patay na sila, bakit kailangan buhayin pa magmuli para patayin lang? It is because they have to face judgment. Dahil hindi iba-violate ng Diyos ang sarili niyang Torah. And that is in accordance to Torah. They have to face judgment. Ngayon, hindi sila pwedeng i-judge kung patay sila. Kaya kailangan buhay magmuli. To face judgment and then face the second death. And that is through fire. Imagine na lang ho natin, di ba? Yung unang kamatayan lang, ang daming takot eh. Generally speaking, lahat ng tao takot mamatay. So gusto ba natin yon? Yung lang unang kamatayan mo, takot ka na eh. Kaya lang, wala kang magagawa, namatay ka na. Tapos binuhay ka magmuli para patayin ka ulit. And you have the consciousness. Kasi buhay ka na ulit eh. Di ba? May consciousness ka, alam mo lahat ang nangyayari, alam mo lahat ang nagaganap. At mararamdaman mo yon. The pain of the second death through fire. Siguro kung namatay ka nung unang kamatayan sa karamdaman, this time, ang pangalawang kamatayan mo is through fire. Now, some remaining difficult passages po, talakayin natin. In Revelation 14:9-11. And another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur.
in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment goes up forever and ever. Kaya sinabi ko po, these are some of the difficult passages eh. Kasi ito yung magiging depensa ngayon ng mga taong naniniwala na pag ang isang hindi mananampalataya ay naka-experience ng second death, siya ay nandun sa impyerno at hindi siya namamatay pero sinusunog siya forever and ever. Kasi ito yung sinasabi daw sa Revelation chapter 14 verse 11, and the smoke of their torment goes up forever and ever. Ibig sabihin, dahil tuloy-tuloy yung smoke, tuloy-tuloy silang sinusunog. Yun ang ibig sabihin. Pero yun nga ba ang ibig sabihin nun? Sabi diyan, and they have no rest, day or night. These worshippers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name. So based on this scripture, kaya sabi nila, ayan based on Revelation chapter 14, di ba? Nandoon sila, wala silang rest, day or night, at yung smoke goes up forever and ever. It only proves na hindi sila namamatay, nasusunog lang sila doon, pero hindi sila nauubos. Kaya they will suffer for eternity. Now, smoke ascending forever. Ano po ibig sabihin niyan? It is a common Hebraic idiom to signify how the event will always be remembered. Kaya yung expression po na yung smoke is ascending up forever and ever must not be interpreted literally because it is a Hebrew idiom. Kumbaga para sa atin, parang mga kasabihan o mga matalinghagang pananalita. Diba sa atin po, pagka matalinghagang pananalita, hindi naman natin siya ini-interpret literally. In the same manner, ganito din po yung mga Hebrew idiomatic expression must not be interpreted literally. Bakit to? Kasi sa panahon natin ngayon, ang daling alalahanin ng mga nakaraan. Minsan, ia-alert ka pa ng FB. 5 years ago, nandun ka sa ganung lugar. Di ba? Meron kang mga memories. Kasi andyan ang picture, andyan ang video, andyan ang lahat ng uri ng technology para ibalik ka kahit nga yung... Ako po may picture pa ako na nakalampin ako eh. No, nakadapa ako doon sa parang isang malaking rod. Kinunan kami ng picture na magpipinsan, nakadapa ako. Ako yung pinaka-cute. Eh kasi ako yung bunso eh. Ako yung, di ba, pagka ikaw bunso, ikaw ang pinaka-cute. Meron pa ho akong picture na ganoon eh, na black and white. Nasa akin pa, nakikita ko pa. So, kaya nakikita ko pa yung sarili ko nung ako ay bagong silang. Sa panahon nila, walang ganon. Wala namang picture-picture sila noon, walang video-video. Kaya ang pamamaraan po nila ay yung pong smoke. Kaya yung pong smoke ay nagsisignify o nagpapaalala sa kanila kung ano ang naganap doon sa panahon na yon. Pero wala silang larawan. Wala silang video noon. It's just the smoke. Kaya kapag sinabi pong yung smoke is ascending forever and ever, ang ibig sabihin lang po nun is a remembrance of what happened in the past. It's not to be taken literally. Ngayon, ang problema po nung ininterpret ito ng marami, tinake yun as literal na hindi namamatay ang apoy kasi laging may usok at yun ay forever and ever. Kaya ininterpret ngayon na yung mga taong hindi mananampalataya pag napunta sa impyerno, ay forever na sinusunog siya doon because of that. But it was wrongly interpreted because it was interpreted literally, hindi po na-realize na ito ay isang Hebrew idiomatic expression. Now, yan po mga bagay na yan, hindi mo kasi mababasa sa Bible. Di ba? Unless you read other materials. Unless you search the history and the background, which is, sa totoo lang ho,
hindi maraming Kristiyano ang masipag maghalungkat ng ganoong kalalim. Kasi babasahin mo po talaga ang malalalim na kasaysayan, which is isinulat nung mga nila noon, nung mga historian nila noon. Pero hindi nasa Bible. Bakit to? Kasi yung bumabasa ang Bible, sinulat ng Hebrew, sinulat para sa Hebrew, kapag binabasa nila yon, alam nila kung yon ay Hebrew idiomatic expression or not. Kaya hindi kailangan ipaliwanag doon. Ngayon, sa atin po ng mga Gentiles, modern believers, we have to search for other materials. Ano ba ang customs and traditions nila noon? Ano ba yung mga kaugalian nila na totally different sa atin? Ano yung mga salawikain nila? Ano yung mga kumbaga Hebrew idiomatic expression nila at ano ang kahulugan nun? And this is one of them. Yan pong smoke ascending forever and ever. Let's move on. Revelation 20 verse 7. And when the 1,000 years are ended, Satan will be released from prison. No? After 1,000 years, pakakawalan ulit si Satan and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea. And they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, which is Jerusalem. But fire came down from heaven and consumed them. Verse 10. And the devil, na wala pong iba kundi si Satan, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast or the Antichrist and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. So clearly in the scripture po, ang sinabi dito, who will be tormented day and night forever and ever, the devil, the beast or the Antichrist, and the false prophet. But the unbelievers will experience the second death. So, na-differentiate na ho natin, di ba? So, yung pong mga unbelievers na namatay, ang sabi po, will experience the second death. But the devil, the beast or the Antichrist, the false prophet, and the fallen angels will be tormented day and night forever and ever. So kaya tama po yung kaninang binasa natin, that the burning place or yung hell was prepared for the king and the false prophet, which is king, the Antichrist, and of course the devil. And in the previous scriptures na binasa po natin, the fallen angels na nandoon po sa abyss, tatapon sila ngayon doon sa impyerno, sa hell. And they will be tormented. Sila po yung ito-torment doon forever and ever and ever. Wag naman po natin i-encourage yung mga kamag-anak natin, no? Sige lang, tayo, magpatuloy ka lang sa kasalanan mo. Anyway, pag namatay ka, bubuhayin ka mang muli, tapos papatayin ka ulit, tapos hindi ka na mabubuhay. Wala ka ng consciousness. Kasi yun nga po, sinasabi ko kanina, hindi natin kasi alam sa ngayon ano yung mawawala sa kanila. Malalaman lang natin yon pag nandun na tayo. At sa ngayon, sa tingin ko po, walang taong kayang i-describe yon. Nagulat nga po ako ewan ko kung nakita nyo ito sa Facebook. Meron nung Mexican pastor ngayon na nagbebenta ng lote sa langit. Amira. Per square meter. Ang bentahan ngayon, lote sa langit. At kapag ka ikaw ay kumuha ng lote malapit doon sa trono ng Diyos, medyo mas may kamahalan. Alam nyo magkano ang presyo ng lote sa langit na binebenta ng Mexican pastor? $100 per square meter.
Kaya kapag nakabili ka, may property ka na sa langit, sigurado ka na sa langit. So kaya, kumbaga, mabuhay ka ng makasalanan kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit hindi ka sumunod sa Diyos, dahil nakabili ka ng property sa langit, for sure, meron kang lugar sa langit. Kasi meron ka ng titulo doon. Hindi ko alam kung saan. Siguro doon sa pastor pa man din po tawag, no, Mexican pastor, siguro sasabihin natin, baliw. Pero, tingin ko mas baliw yung bumili. Ewan ko, hindi ko maintindihan. No? So, now, kaya, yan po no? Yan ang problema. Kapag ka ang tao ay maniniwala lang doon sa mga nangangaral at sila mismo hindi nagsasaliksik. Kaya nga, kayo po ay sina-challenge ko mga kapatid, you search the scripture. And then balikan niyo po ako, Pastor, mali yung sinabi mo nung Sunday. Kasi ito po, nabasa ko, ganito po. Sabi ko nga po sa inyo, tingin ko ang mga pastor naman walang intensyong manloko. Pero, tao din ho yan, pwedeng magkamali. Kaya you have all the right to test the scriptures and you correct para po sa ating lahat, para sa kapakanan nating lahat yan. Ha? Now, tuloy yun natin. Uy, 11:38 na pala. Ano ba yan? Tapusin ko na lang po ito, pero umuulan naman, hindi kayo makakaalis eh. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Yung po yung sinasabi ko kanina, na ang mga hindi mananampalataya, no, ang second death na may experience nila is in the lake of fire. Pero hindi yung sinabi sa atin dito that they will be tormented day and night. Okay? So, tingnan nun natin, examinin natin itong Revelation 27 to 15. The devil, beast, and false prophet, it is they who experience eternal torment. They do not die. Their works will die, but they do not experience an eternal death. Okay? Yung pong devil or Satan, the beast or the Antichrist, and the false prophet. However, Revelation 20 is clear that resurrected unbelievers do experience a death. And because this will be the second time they die, it is called the second death, and they will be dead forever. Death and Hades represent death. When death and Hades are thrown into the fire, the metaphor stays consistent. The reality of death is destroyed, and eternal life prevails for all those remaining. Those remaining are us, believers in the faith, who are resurrected and have overcome death. Death now no longer exists for anyone. Death is destroyed. So when we die, we return to dust. So death turning to dust is the consequence of sin, which started with Adam and Eve. And dust is not self-aware. Alam na ho natin yan. So it is sin that led to this promise of death. No? So those that participate in the first resurrection at the return of Yeshua will receive certain rewards based on the output of our faith in this life. So our kingdom rewards, saan po ibe-base? Listen to this mga kapatid. Saan ibe-base yung ating kingdom rewards? Ito po,
how well did you understand and apply the Torah? That will be the basis. Hindi magbabago ang basis ng Diyos. And second, how well did you defend it and teach it to others? Thirdly, how did you assist and support the effort for the nations to learn and apply the Torah in faith? So those that are not in the faith but have died throughout all of history are now resurrected in the second and final resurrection. That will be the end of my slides. So I hope I made myself clear, mga kapatid, based on the scripture, not based on personal opinion. Ang hirap pong mag-ship, ano? Ang hirap mag-ship kasi namulat tayo at hindi na natin kinwestiyon eh. Hindi natin kasi sinuri ang scripture ng malalim at pinakinggan na lang natin, pininawalaan yung pong nadidinig natin dito sa harapan o doon sa mga nagtuturo. Sa ngayon po, nagkaroon tayo ng masusing pagsaliksik. No? At nakita ho natin, based on scripture, ito ang katotohanan. And I'm telling you, mga kapatid, I'm really telling you, once we start the book of Leviticus, a lot of our beliefs will really change. And I really thank God po dahil ito ay mismo sa mga sa mga messianic, kung tawagin po sila ay messianic Jew, mga Hudyo na naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang mga professor po dito. So kaya ang dami hong realization, ang dami hong nating mali sa paningin ng mga Hudyo kasi hindi natin naiintindihan sila. No? Hindi natin naiintindihan ang kaisipan ng mga Hudyo. Lalo na yung mga Hudyo na nabuhay nung unang panahon, the first century Jews. Kaya panalangin niyo po kami sa aming pagtuturo dahil hindi po madali at talagang nangangailangan ho ito ng masusing pag-aaral at masidhing pananalangin para ipahayag ho ng Diyos sa atin ang katotohanan sa kanyang mga salita. Tumayo po tayong lahat, tayo po ay